Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, fresh overload pa rin lagi ang Mama Sam ninyo. Diba? So yon, so sana lahat kayo ay nakakain na ng bonggang-bongga. Kami yes, katatapos lang namin mag-lunch. Ang lunch nga namin ay inihaw na manok na merong sausawan na sobrang panalo ang anghang. And then meron kaming parang kinilaw na isda, kaya lang dry siya. Inihaw muna yung isda sa kanila, alam mo yun, yung parang ginawang kilaw. Ang panalo. Ewan ko kung anong tawag doon. Parang siguro palap, ganon. So, hindi ko alam eh. Anyway, so masarap at marami ako nakain. Alam nyo naman ako pag kumain. So, nagiging malusog na naman ako ngayon kasi parang magana ang aking pagkain. Lalo na pag pagod ako, talagang binabawi ko talaga sa kain at konting pahinga. Ganon. So, eto nga, syempre, marami kasi tayong chika ngayon. May nagtatanong kasi sa akin, sabing ganon, Mama Sam, kung halimbawa daw na yung mga national costume na nanalo dito sa Miss Universe Philippines, kung dapat ba natin daw dalhin sa Miss Universe. So, kung si Alexi Brooks ang mananalong Miss Universe, I think yung kanyang national costume, okay na gamitin niya yon sa Miss Universe. Bakit ko nasabi? Kasi syempre nakita naman natin kung paano niya i-execute yung kanyang national costume dito sa Miss Universe Philippines. And then, I think pagdating doon sa Miss Universe, alam niya kung paano niya i-deliver to ng bonggang-bongga sa entablado ng Miss Universe, di ba? Kaya lang kasi kung si Atisa Manalo ang mananalong Miss Universe, I think hindi yon okay. So yon, so hindi okay kay Atisa Manalo yung paggagamba dahil Diyosahan ang mukha ni Atisa Manalo at medyo payat siya. So syempre, iba yung ginawa ni Alexi, iba yung pag si Atisa na, di ba? So I think yung kay Atisa Manalo, ang mas bagay na ipasuot sa kanya yung costume ng Southern California. So yon, ayun talaga yung bagay na bagay kay Atisa Manalo kasi mukhang Diyosahan, di ba? So alam naman natin ang peg ni Atisa ay parang Diyosahan ang dating. So mas parang bongga yun pag ayun yung ipinasuot kay Atisa Manalo. Pero syempre, kung ako ang tatanungin mo, talaga, wala ako doon pipiliin sa mga nanalo dyan sa Miss Universe Philippines para idalhin natin sa Miss Universe. Mas gusto ko na sana from Sultan Kudarat ang ipasuot sa ating magiging pambato sa Miss Universe parang bilang national costume niya sa Miss Universe. Kasi alam naman natin, di ba, na maganda ang ipinakita ng Sultan Kudarat dito sa atin at maganda yung approach nila doon sa mga kandidata natin. At nakita natin ang ganda, ang kultura ng Sultan Kudarat. And I think bilang isa sa mga Pilipino, mas gugustuhin ko rin na ma-package natin ang Sultan Kudarat hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, yon. So, mas magandang makita nila isa sa mga pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Ito nga ay ang Sultan Kudarat na kung ano ang merong kultura ang ating bansa, di ba? So, yon. So, mas maganda na yung damit na talagang pinagmamalaki ng parang national dress nila diyan sa Sultan Kudarat. Ayun yung dalhin ni at kung sino man ang mananalo sa Miss Universe Philippines. Kasi parang feeling ko ang ganda kasi ng kultura na meron itong Sultan Kudarat and then na-reserve nila yung ibang mga kultura nila. Lalo na nakita natin yung fashion show, di ba? Ang gagaling ng mga designer. So why not na i-package natin ang isa sa mga designer doon pagdating sa laban sa Miss Universe para magkaroon sila ng opportunity na makilala sa international stage. Ganon. So, pwede din naman gawin kasi ng Miss Universe Philippines. O, yung nagkaroon sila ng fashion show dyan sa Sultan Kudarat, yung inannual, ano ba yun? Inalul Festival, di ba? Fashion show. So, parang feeling ko, yung mga kandidata doon ng mga designer, doon, I think siguro mamili sila ng 5 or magkaroon sila ng contest tapos
magkaroon ng parang example, then pipiliin nila yung top 5, and then yung top 5 pagbobotohan ng mga Pilipino, and then ayun yung dadalhin doon sa Miss Universe. Yung parang dito sa Thailand, kasi sa Thailand ganun eh. May mga designers mula sa iba't ibang lugar dito sa Thailand, and then pagpipilian yung top 5 mula doon sa national costume na competition nila dyan sa Miss Universe Thailand, and then yung 5 best designer doon, ayon, sila yung magki-create ng nut cost sa Miss Universe. So, yun. Tapos, parang pipiliin ng mga tao kung sino yung the best. Ganon. Dapat ganon. Para alam mo yun, salang-sala. Tapos, lahat yun parang gusto natin. Ang problema kasi sa atin sa Pilipinas, pa-surprise lagi yung national costume. Lahat ng laban ng kandidata kailangan may something amazing na surprising. So, yon. Hindi ba katulad dito sa Thailand na talagang ipinapakita nila sa madlang people kung ano ang gagamitin ng kandidata nila sa Miss Universe. Halimbawa, yung kanyang evening gown, kung ano yung susutin niya sa preliminary at saka sa finals, ipapakita na yan kasi magkakaroon sila ng presentation. So, yon. And then, number 2, syempre yung national costume, tatry na nila suotin yan. So, bago yan ilagay sa lahat ng mga box para sa ipapadala sa Miss Universe. So, alam na nila kung ano yung makikita. Then, depende na lang yun sa kandidata kung paano niya ipipresent doon sa entablado. Pero kasi sa atin iba, medyo may pa-surprising. Kaya minsan, nagugulat tayo na parang ano nangyari sa national costume niya, ba't ganon? Pero yung iba naman, nasusurprise, di ba? Na parang, ay, ang ganda, panalo. Pero yung iba hindi natutuwa. So, gano'n. Siguro mas maganda na ipinipresent na nila to ng maaga para, alam mo yun, nagkakaroon tayo ng idea na at nagkakaroon tayo ng konting collab para sa gagamitin ng ating pambato sa Miss Universe. Ganon. So, yan. Anyway, so kudos naman dun sa mga nanalo sa national costume na to, na competition, ay lahat naman sila ay panalo. At lahat naman sila ay talaga namang masasabi ko na magagaling yung designer na kung sino man yung mga nag-design ng damit na yan. And then sana dyan na rin kumuha ang Miss Universe Philippines na ipapasuot niya doon sa kandidata na ilalaban natin sa Miss Universe. So nakaka-excite, no? So konting-konting panahon na lang malalaman na natin kung sino nga ba ang pinag-uusapan natin na magiging next Miss Universe Philippines. Ito ba ay si Atisa Manalo? Ito ba ay si Alexi Brooks, si Victoria Velasquez Vincent, or wala sa kanila, di ba? So, hindi natin alam. So, ang itinakda ay itinakda at papangalanan na yan sa May 22. Kasi di ba may mga ganon, may mga talagang nakaborn ka as a Miss Universe. So, may nakaborn ka na para maging Miss Universe Philippines. Katulad ni Celeste. Sino ba mag-iisip na si Celeste Cortez after ng Miss Earth ay lalaban pa uli? O, di ba? Tapos, magiging representative natin siya sa Miss Universe. So, walang may idea nun. So, pero, sa libro ni Celeste Cortez, talagang nakatakda siya na maging Miss Earth at maging isang Miss Universe Philippines. So, yon. At ganoon din si Michelle D. Sino ba naman ang magsasabi na ang kapalaran ni Michelle D ay hindi pala magiging katulad ng kapalaran ni Catriona Gray. Pero malay mo, yung si Atisa, hindi din natin alam. Malay mo, si Atisa Manalo, ang kauna-unahan na kandidata natin na naging Binibining Pilipinas International or Miss International Philippines na magiging isang Miss Universe in the future. O, di ba? Kasi wala pa yan eh. Sa Miss World, meron yung Miss World to become tawag dito, Miss Universe Philippines. Miss Earth to become a Miss Universe Philippines, meron na yan. And then sa Miss World na, dalawa na, nag-title pa yung isa. Pero wala pa tayo yung tinatawag na talagang Miss Universe Philippines na galing sa international. So, malay mo si Atisa ang kauna-unahan. It's, kung nagkataon na, history to sa atin. Kasi isipin mo, parang wala pa sa history na dating Miss International naging Miss Universe Philippines. So wala pa siya sa history. Maliban lang kay Dayanara Torres. Puerto Rico may ganun na sila. Si Dayanara Torres na parang galing sa Miss International become a Miss Universe. So sa atin naman,
wala pa. So malay mo, ito, international to become a Miss Universe. O, di ba? It's Atisa Manalo in the future. So, hindi natin alam. Sa Intercontinental, meron. Ang India, meron sila. Miss Intercontinental to become a Miss Universe. Ayun ay si Lara Duta. Oh, di ba? So, malay mo, Atisa Manalo maging isang remarkable candidate sa buong mundo. Oh, hindi natin alam yan in the future. So, magtiwala lang tayo and then tingnan natin. Pero kung hindi naman sa kanya nakatakda to, eh pwede din naman sa iba. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang opinion ninyo at masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, syempre hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.